Hello guys! Welcome back sa aking channel. Alam nyo ba na ang napakagandang Turtle Island na ito ay hindi magkarugtong? Ibig sabihin, ang mga isla na yan ay hiwa-hiwalay. Dalawang maliit na isla at isang malaking isla. At para makita mo ang ganito kagandang view or angle ng mga isla na para na siyang Turtle Island, ay kailangan mo lang sumilong sa matandang puno ng mangga. May kinalaman kaya ang matandang puno ng mangga sa Yamashita Treasure? Meron akong napuntahan isang 92 years old na lolo at ibinahagi niya sa akin ang kanyang hindi malilimutang karanasan tungkol sa mga treasure hunter na naghukay sa kanilang lupain na malapit lang sa puno ng mangga. Maaari kayang ang mga matatandang puno ng mangga ay isa ring marker sa nakatagong Yamashita Treasure? At dahil sa napakagandang ibinahagi ni lolo sa akin, ay agad kong pinuntahan ang lugar para ma-analyze at mapag-aralan ang area kung saan banda nakabaon ang kayamanan. Bago tayo magsimula, ay shout out ko muna ang aking mga subscribers. Maraming salamat po. Nung binata pa si lolo ay dito raw sila naliligo ng kanyang mga kapatid. At nung isang araw nang naliligo sila ay bigla na lang daw dumagsa ang mga barkong pangdigma ng mga sundalong Hapon noong World War II. Ang unang-una daw nilang nakita ay ang mga speedboat na mabilis ang takbo sa tubig. Maaaring ang tinutukoy ni lolo ay ang kamikaze boat o suicide boat na may mga kargang bomba para pasabugin ang mga barko ng kalaban. Pero maaari rin na ang karga nito ay ang mga mahalagang kayamanan ng mga sundalong Hapon noong World War II. Malaki ang posibilidad na yun ang ginamit nila para i-transport ang kanilang mga kayamanan. Dahil sa mabilis itong tumakbo sa tubig at kasya itong pumasok sa mga maliliit na sapa kagaya nito. At nung nakita na nila ang mga sundalong Hapon noong World War II ay dali-dali na silang umalis sa kanilang lupain. At nung natapos na ang gera at mahigit 3 taon na silang nagtatago, ay nakabalik na sila sa kanilang lupain at nagpatuloy na ang kanilang tahimik at mapayapang pamumuhay kasama ang pamilya ni lolo. Malapit na tayo sa sinasabi ni lolo na puno ng mangga. Yun ang puno ng mangga na sinasabi ni lolo na kung saan ay doon naghukay ang mga treasure hunter. Noong 1992 sa buwan ng Abril, ang taon na kung saan ay hindi malilimutan ni lolo, ay meron daw 3 tao na lumapit dito sa kanilang lupain at nagpakilalang bumibili ng alimango sa mataas na presyo. Itong lupain na ito ay dati nilang palayan, pero hindi na sila nagpapalay dito ngayon. At doon yung bahay nila, malapit lang. At yun naman ang natumba na puno ng mangga dahil marami na ang naghukay. At dahil yun ang isa sa pangunahing hanapbuhay ng pamilya ni lolo, ay talagang magandang oportunidad ito para sa kanila ang manghuli ng mga alimango at bibilhin sa mataas na presyo. At dahil sa magandang balita
ay agad-agad nang nanghuli ng alimango sila lolo para ibenta. At nung narami-rami na ang huli ay agad na itong binayaran ng buyer. At dadalhin na daw nila ito sa Cebu. At babalik daw sila pagkatapos ng 1 linggo. Ngunit 4 na araw pa lang ay bumalik na ang mga buyer ng alimango. Pero nakasakay na sila ng bangka at nagdagdag pa sila ng tao. Bali, 7 na silang lahat ang nandito sa lupain ni lolo. At humiling ang buyer ng alimango kung pwede ay mag-arkila muna sila ng maliit na lupa para gawin nilang fattening pan o patabaan muna ng alimango bago nila i-deliver ito sa Cebu. At dahil ito ay dagdag kita para sa pamilya ni lolo, ay agad silang pumayag dito. At dito sila naghukay sa malapit sa puno ng mangga para hindi raw mainitan ang kanilang mga alimango na pinapataba. At nagsimula ng maghukay ang mga buyer ng alimango ng fattening pan o patabaan ng alimango. At nung sumunod na araw ay niyaya ang pamilya ni lolo ng pananghalian ng mga alimango buyer. At pagkatapos ng pananghalian ay nag-inuman din sila hanggang magkagabihan. At nalasing na ang ilan sa pamilya ni lolo hanggang sa makatulog. Ngunit nung pagkakinabukasan ay naggulat na lang ang pamilya ni lolo dahil wala na ang mga buyer ng alimango at meron pang naiwang mga gamit na panghukay. At dahil sa pangyayaring iyon ay naisip ni lolo na sila ay naisahan ng treasure hunter. Ang sabi ni lolo, kaya daw natumba ang punong mangga dahil nung kumalat na ang balita ay marami na ang nagbabakasakaling meron pang natira na hindi nakuha ng mga treasure hunter. At ang napapansin ko dito, ang posisyon ng puno ng mangga at ang bunganga ng sapa or river mouth ay magkatugma ang posisyon. Maaari kaya ang puno ng manggang ito ay isang marker ng mga nakatagong kayamanan? Ayon kay lolo, dito raw sila naghukay para gawing patabaan ng alimango. At ang hukay daw ay hanggang dibdib at leeg lang ng tao. So maaaring iyon ay 4 to 5 feet lamang na hukay. At ang distansya nito galing sa puno ng mangga papunta sa hukay ay nasa 6 to 7 meters ang layo. At meron pa akong isang napapansin sa puno ng mangga. Ang bukol na yan ay mas malaki siya tingnan kung dito sa kanang bahagi ng puno ng mangga. Maaari kaya ang bukol na yan ay may pako sa ilalim or isang pointer sa treasure na nakabaon? Kasi parang nakatutok siya kung saan naghukay ang mga treasure hunter. Pero nung ginamitan ko na ng compass ang area, ay mas malinaw sa akin kung ano ang ginamit nila para matunton ang nakabaong kayamanan.
Ang paglabas ng Haring Araw at ang puno ng mangga at ang hukay ng mga treasure hunter ay nasa iisang linya lamang. Sa madaling salita, ang puno ng mangga ay siyang nagsisilbing marker at ang paglabas ng Haring Araw ay siyang naging countersign ng puno ng mangga. Nakakabilib talaga ang mga idea ng mga sundalong Hapon noong World War II. At ako'y kumbinsido na sa mundo ng treasure hunting, ang araw ay isa ring ginamit ng mga sundalong Hapon para magturo kung saan nakabaon ang mga nakatagong kayamanan. At sa mga katiits natin dyan, kung meron man kayong mga puno ng mangga na may nakaraan na naging kampo ng sundalong Hapon noong World War II, ay kayo na ang bahala. Para sa akin ay napakahalaga na mapuntahan ang mga lugar na nakuna na ng mga treasure hunter ng mga nakabaong kayamanan ng mga sundalong Hapon noong World War II. Hanggang sa muli, at sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel ay mag-subscribe na po kayo para sa susunod na video.